Opisyal nang inihain ng Korte Suprema ang impeachment case laban kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, ang kaso ay base sa mga aligasyon ng katiwalian na tumanay pag-abuso sa kapangyarihan. Ang nakagugulat na balita ang umano'y partisipasyon ni Senadora Amy na nagbigay ng salaysay na tumutukoy sa isang detalye ng mga kontrobersyal na transaksyon ng administrasyon. Bagamat hindi pa malinaw ang nilalaman ng kanyang testimonya, iniuugnay ito sa kanyang mga naunang pahayag tungkol sa transparency at accountability. Samantala, hati ang opinyon ng publiko at ng mga mambabatas sa nagaganap na impeachment proceedings. May mga nagbigay ng suporta kay Sen. Amy, pinupuri ang kanyang katapangan na magsalita kahit laban pa sa sariling kapatid. Gayunpaman, may ilan ding nagsasabing ito ay bahagi lamang ng mas malalim na political maneuvering sa gitna ng kaguluhan sa administrasyon. Ang Korte Suprema ay naglatag ng timeline para sa pagdinig sa kaso, ang tinatayang magiging isang pinakamainit na isyu sa bansa ng mga susunod na buwan. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili ang panawagan ng taong bayan para sa mabilis at patas na resolusyon ng kaso. Ang impeachment trial ay inaasahang magbubukas ng mas maraming impormasyon tungkol sa maligasyon laban sa Pangulo at sa kanyang administrasyon. Inihintay ng lahat kung anong magiging kapalaran ng Pangulo at kung magre-resulta ito ng isang panibagong yugto para sa pamahalaan ng Pilipinas. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, sigurading mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Di ba sabi ko sa inyo, eto, iba na naman to, nagsha-shopping ng bahay, nagsha-shopping sila kung saan sila titira kasi tinatransport nila yung pera ninyo through cryptocurrency. And now, andyan si Mayor Magalong na sinasambulat na sa inyo na ang mga congressman ay tumatanggap ng 7 million sa iba't ibang ayuda, sa iba't ibang like AIX, MAIP, TUPAD, ganyan-ganyan. Tuwing sumama sila sa sorte, meron silang 7 million each with that ayuda-ayuda na yan. Sabi nga ni Mayor Magalong, kung 7 times 4, that's 8, 7 million, di ba? We're talking about 7 million. Okay? So kung 4 million, 7 million. So 7 times 4, let's say for example, that's 28. Okay? 28 million sa isang sa isang sama lang nila. But sabi niya 7 times 7 times 3 equals what? 21 million dun sa tatlong sinabi niyang ayuda. Then kung apat daw yun, that's 84 million yung sasamahan and everything. So ano yung nakikita natin dito mga kapalangga? Ang dami na nagsalita, hindi naman lang si Maharlika nagsasalita. Ang dami ko nang isinalang sa inyong mga expose na nangyayari ngayon. Talo na yung si Tulfo na yan, di ba? Halatang-halata na ginagago kayo na lumabag sa batas, the fact na inamin niya mismo na nag-TNT siya, which is hindi naman ganun yung issue. Ang issue ay nagnakaw siya ng identity. Ito po yung mga inupo ni Bangag na ipaliwanag na natin ito na maraming mga na-violate na batas sa Amerika at dyan sa Pilipinas kasi niloko kayo, ginago kayo. Pinaliwanag ko na ginagago kayo ni Tulfo at sino si Erwin Tulfo o si Eric Sylvester. Siya lang naman ay appointee ni Bangag at binabayaran ninyo from August 3 of 2022, simula nung inappoint siya hanggang November, habang siya ay nag-enjoy ng kanyang Peking Blue Passport. At ito, kahapon, dapat sasabihin ko to, may nag-text sa akin na cabinet secretary, okay, na sabi sa akin, Miss Maharlika, actually, tama yung timeline mo na September, I think 14, kung naalala ko yung datos natin, yung date natin, September 14, na kung saan nag-apply si Erwin Tulfo ng G2 visa. Yung pala, ang sabi sa akin, Miss Maharlika, yung September na yun na nag-apply siya, kasi sasama dapat siya sa kay Bangag sa Amerika nung first time na bumalik si Bangag after nung hindi siya makabalik, di ba? Dahil may kaso siya dito. Nung September, di ba, pumunta siya dito, binit na si Biden. Nagtango siya kay Giuliani Biden. So anyway, mga kababayan, yun daw pala yun.
Sabi nitong cabinet secretary sa akin, actually, tama yung timeline mo na sinabi mo na, okay, na, tignan natin dito. Basahin ko yung text sa atin. Alright? Akala ninyo, ha? Okay. Sabi sa akin, ni Palangga, sabi niya, isasama dapat siya sa New York. Okay? Sa UN trip namin. Kaso lang, yung naging issue nga, yung passport niya. Sabi nitong ating naalala, sabi gano'n na itong nag-text, sabi, naalala pa namin, tinanong namin si Erwin kung sasama ba siya sa trip. Yung una, sabi ni Erwin, oo, sasama ako. Tapos yun nga, ligid sa kalaman ng taong bayan, meron pala siyang problema sa kanyang, hindi niya alam kung gagamitin niya ba yung kanyang US passport or mag-apply siya ng visa, US visa, para, magpanggap siya na siya ay, what do you call it? Siya ay Pilipino pa rin. Pero, anyway, sabi niya, for the second time, marami daw siyang ginagawa, kaya hindi siya makasama. So, una, very confident si Erwin Tulfo na sasama sa trip ni Bangag noong 2022, tapos kalaunan hindi siya sasama kasi nga nagkaroon ng kalaboso ang kanyang pag-apply ng G2 visa. Kasi nga nalaman ng US Embassy na siya ay gumamit ng peking gumamit ng peking pangalan at nag-benefit siya sa identity theft. Kaya nga, di ba, the other day, in-explain natin sa inyo yung timeline. Kaya noong October 14, finally, ay binawi sa kanya o ni-revoke ang kanyang blue passport. At, wala na. So, yun pala yun. So, kita mo yung panloloko sa atin ni Marcos Jr. Alam ni Marcos Jr. lahat ito. At ito'y mga tao niya. Sabi ko nga, ginagago na kayo. Ang sabi, tingnan mo si Erwin, hindi ko naman siya pinapanood, pero pinanood ko yung niya sa akin, yung kanyang, what you call it, yung kanyang sagot niya na hindi naman niya nasagot. Hindi pala yun, yung ibang video na namimigay sila ng pera sa kanyang show. Bigyan ng 2,000 yan, ng 3,000 yan, binubunot pa nila yung binubunot pa niya kunyari sa bulsa niya, partner sila ni Aljo Bendio. Saan galing yung pera yan? Sinasabi nila sponsor po sponsor. Okay yan yung namimigay ka ng pera mo kung yan ay pera mong pinaghirapan. Pero kung galing yan sa ayuda, sa tupad, sa AIX, mga palangga, at ibinibigay sa tao, sa kanyang mga audience para sa boto, para bumili ng boto, para manalo ang isang fraudster, diyan dapat kayo maalarma. Kaya nga ito sinasabi ko sa inyo, katulad dito sa LA, di ba? Pinondohan ang homeless. Ang mga homeless, ang mga undocumented and everything, kung ano pa man, criminal o kung ano pa man. It's the same thing na pinupondohan yung ayuda, buha ka ng inang ayuda, samantalang kayo tuwing baha, nangangamatay kayo. I hope hindi magkasunog sa atin dyan. Di ba? Imbes na pondohan yung mga fire department, dapat maging lesson ang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa, iba't ibang bahagi ng mundo. Katulad nito, dapat ma-alert yung mga ibang bansa kung ano nangyari dito sa California na dapat ang bawat bahay talagang magkaroon sila ng what you call it, idea or mag-create ng batas na dapat i-require ang mga insurance companies na bawat bahay ay mayroong fire hydrant or something na maprotektahan ang pag may apoy o kung ano man mga delubyo. Dapat ganun. So natututo dapat ang mundo sa nangyayaring mga sakuna. Sa atin natututo ba tayo? Natututo ba kayo? Paulit-ulit kayong ninanakawan ni Bangag ng mga alipores nila. Yan na lang yung baha. Okay lang sa inyo. Hanggang ngayon, hindi pa nga kayo nakakabangon dito sa baha, sa Bicol, buong Maynilaan. I have friend in Quezon City na talagang, na baha siya and everything. I have, andyan kayo. So, dapat ito yung magiging kayo, vigilant kayo, ipaglaban nyo ang karapatan ninyo. Hindi yung tignan nyo, pinapayagan nyo na ibigay ang pondo dyan sa ayuda-ayuda na yan. Pero walang pondo sa PhilHealth. You know what I mean? Yan pa lang Walang pondo sa PhilHealth. Ano bang importante? Number 1 ay, what? Kalusugan. Health.
ng taong bayan dahil kapag unhealthy ka, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-function. Then education. Kapag wala kang kaalaman, kulang ka sa kaalaman, barbaric ka, gagawa ka ng krimen. Puro pulburo ng isasaksa mo sa utak mo. Kapag gumawa ng krimen, ang mga tao, ang mga uneducated or pulboronic and everything, papasok ngayon ang krimen. Papasok, magluloob ng bahay, magagahasa ng 84 years old, manggugurgur ng, ng natutulog and everything. So, eto yung impact sa inyo. Hindi pa ba kayo gising? Tapos nagpapaniwala kayo kay bangag. Tapos binibilog kayo na dapat si Inday Sara Duterte ay talagang pukpukin ng pukpukin because of 125 million na funds, na confidential funds, na ito ay hindi, kumbaga, ito ay sinasagot niya sa Commission on Audit at hindi pa napapatunayan kahit sa ang korte na ninakaw niya ito. But you guys, yung mga bugo, ay okay lang doon sa almost 1 billion a day na hindi pinapaliwanag ng Congress yung pinagyabang ni Marcos Jr. na 5,500 control. Then okay lang sana i-criticize si Sara Duterte sa 125 million, pero i-criticize nyo rin at pagpaliwanagin nyo si Zaldico, si Tambaluslos, sa mga ayuda na ito na hawak nila. So, ganon kasarado ang utak ng mga bugo na ibang kababayan nating Pilipino, mga bobo talaga. You talk about 125 million, hindi ko nakampihan si Sara. You talk about 125 million na hindi pa napatunayan na ito ay ninakaw ng departamento niya. Pero sa flood control na may namatay na 200 katao mahigit pa, tahimik ang mga bunganga ninyo. Yung mga trolls lang, yung mga palangga ko hindi kayo kasali. Nakita nyo, and this ayuda na napupunta sa bulsa nila at hindi naman napupunta lahat sa inyo. Tapos gusto pa nila ng Kongreso, ng lower and upper house, senador, kongresista, mga hiputang inang yan, ipondo dyan ang pera ninyo kasi yan ang gagamitin nila sa eleksyon. Pagpapapogi, palalabasin nila na pera ninyo. Paulit-ulit na lang tayo. Tuwing may namatay, may nagkasakit, pupunta kayo kay mayor, guarantee letter, na pwede yan i-centralize yung tulong ng gobyerno na yan na hindi dadaan sa mga buwakan ng ilang to. In fairness, dito sa Amerika, hindi ka nalalapit kay ganito, kay ganyan, kay district or one representative para manghinang ayuda. Centralize yung aming aid dito. Alam mo yon? Although may mga palpakdan, katulad nga ng kinukwento ko sa inyo, na under scrutiny ngayon, yung aming mayor dito, si Karen Bass, dahil doon sa paglipa ng pondo sa mga homeless over dito sa fire department. It's the same thing na ginagawa ng mga gagong ito. Nililipat nila yung pondo ng ninyo, di ba? Sa kanilang mga departamento para pagnakawan kayo. And then you're okay lang kayo. Diba? Dapat pondohan ang mga, let's say, pagkaroon ng mga emergency situation. Tulad niyan. Ambulansya nga sa Pilipinas eh. Wala nga tayo eh. I mean, meron pero kukunti lang. Mamamatay ka na, wala kang 911. Wala na ba 911 yung kay PRRD? Di ba nung panahon ni PRRD may 911 tayo? Magugurgur ka na lang bago ka makarating sa ospital. Ito yun yung mga basic necessity ng mga basic services rather ang dapat pondohan. Hindi yung sa ayuda kasi kawawa yung mga tao. But now I think 63% ng Pilipino ang nagsasabing mahirap sila. 'Di ba? 63%, imagine mo. Tapos anong sabi ng mga buwakan ng inang Tambaluslos, Zaldico at ang gobyerno ni Bangago, na mayroon tayo dyan, ayuda, ganyan-ganyan, tulong sa mga tao. Hindi yan maglalast. Bibigyan ka ng 5,000, kahit 10,000, kahit bigyan ka ng 20,000. Which is hindi naman kayo binibigyan ng 20,000. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 na siguro pinakamadali. Hindi yan magtatagal, 1 linggo lang yan. Then balik uli itong mga tambay na ito, na tinotolerate ng gobyerno na ayaw magtrabaho, mag-inom-inom na lang mga yawa, magtong-its na lang, kasi antay na naman ulit tayo sa susunod na, kasi mag-election, maraming magbibigay na ayuda na mga tatakbo sa politika.
Di ba? Antay na naman to. So habang walang ayuda, itong mga tambay na nakatanggap, hindi ko sinasabing lahat, nakatanggap ng 5,000, mag-aakyat bahay gang, magtutulak ng pulburon, magbibenta, ganyan, kung anong pagkakitaan nila. Di ba? Manggagancho, mandurugas, o kung ano pa man. Si imbes na ibigay yung pera na yan, pondo na yan sa livelihood program, again, PhilHealth, creating jobs. Wala tayong infrastructure dahil yung 5,500 control nga na sinasabi, flood control rather, na merong pondo 1 billion, nada, zero goes. Yung 1 billion a day na yon na kinumpute na ng mga magagaling. Ilang jobs dapat ang mabibigay doon? Diba? Wala. Kailan pa tayo magigising? Sabi ni Edita Asibron. So yun, mga palangga. Kailangan ninyong kumilos. Kung ayaw yung kumilos, again, problema nyo na yan. Hindi na namin problema. Problema ko pa rin dahil, nakikisimpatya ako sa inyo. Yeah. O so far, may nagtatanong, okay pa rin naman ang mga flight dito. Okay. Yeah. Okay. Later. Okay. Okay. Shout out sa ating pambansang dalaga sa third floor studio kay Marlon at saka kay Pam. Thank you. Anyway, sa aking mga palangga. Okay. Nananaginip po sila sa Pilipinas. Sabi ni Julius Jao. Ayaw nilang magising. Recently. Ito yung ginagawa niya, no? Ito ang ginagawa ng Tambaloslos na to. Puro politika. Why? Muli naalala ko to. Thank you kay Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Alright, follow nyo si Pambansang Dalaga ng Pilipinas. Yung kandidato, okay, para sa District 1 ng Tacloban City na itinaas ang kamay niya ni Inday Sara at ni Pangulong Duterte na si Tita Nene Bacale. Ano ang ginawa nila dyan? Di ba? Tinanggal nila ang pangalan sa balota dahil ang kalaban dito ay si Martin Tambaloslos. Here we go. Member, House of Representatives, vote for, ayan. Ito, nakita niyo, pakita ko to. Di pa, ito guys. Nakita niyo po yan? Nakita niyo yung pangalan ni Tambaloslos. Wait. Ba't ganyan? Bali. Okay. Ba't ganyan? Okay, nakita niyo? Okay, yan yung pangalan niya. Wala nang kasunod. Di ba yung iba meron? One. Wala na, nag-iisa, wala na siyang kalaban. Sino ito? Nakipag-connives dito sa COMELEC para itanggalin ang pangalan ni Tita Nene Bacale na kalaban ni Tambaloslos sa District 1. Tinanggal yung kanyang pangalan doon. Wala nang kalaban. So, ibig sabihin, sure winner na si Tambaloslos sa District 1. I don't know kung anong gagawin. Hindi pa ako masyadong updated dito. Pero naggalit lang talaga ako. Sigurado na si Tambaloslos hindi walang eleksyon. Kahit isa lang ang makuha niyang boto, panalo na siya kasi tinanggal niya yung kanyang kalaban sa district niya. Pinatanggal dyan sa COMELEC na yan. Magkakasabwat sila. Ganito kayo babuyin. Wala na silang kahiyan sa pagnakaw ng pera ninyo, pag-abuso ng batas, pagsusuppress, oppress, paggigipit at kung ano-ano pa. Pag-kidnap, you know that already. Tinanggal yung kanyang pangalan. Nakita ninyo? Tapos palalabasin nila. Diyan sa First District, mga palangga. First District sa Tacloban, dapat kayo magsalita. Magsalita kayo. At dapat ito, I hope may gagawin si Tita Nene Bacale. Ano ang grounds? Bakit hindi siya sinama sa balota? Pwede kasi nang palabasin ay nakalimutan. Pero wala na, kumbaga may time pa ba para idagdag yung pangalan niya? I don't know, but ito ay intensyon. Wala na silang paggalang sa batas. Ang Romualdez Araneta Maris, wala na po silang paggalang sa batas. Binababoy na kayong lahat. Actually, kahit isa lang ang bumoto kay Romualdez, panalo na siya. Wala siyang kalaban eh. Hindi isinulat yung pangalan ni Tita Nene Bacale. Nakakagalit to mga kabayan. Tapos ang palabas nila ngayon, yun na nga, yung binanggit ko kanina na 41% daw ng Pilipino ay sinusuportahan yung impeachment ni Inday Sara. That's BS. Hindi yan totoo. Yan ay manipula
manipulado ng bangag na gobyernong ito, ni Marcos Jr. Okay? Kaya sana, sabi ko nga, lahat ito, kakarmahin niya mga yan. Katulad ng mga dilubyong darating sa buhay nila. Hindi natin alam, anytime, any moment, bawian sila, magpantay ang paan ng mga yan. Katulad ni Lisa Tanas, na kidnapper, ni Marcos Jr., kasabwat sa pangidnap, pangbangag, lahat na pagnanakaw. Naghahanap sila ng bahay o nag-shopping, or for sure, nakabili na sila ng bahay. Dahil what? Nag-ready na sila. By the way, yung nasa likod ni Lisa, okay? Ito lang gusto kong tanong. Hindi siya in-appoint ni Lisa, pero binanggit ito ni Congressman Arnie Tevez doon sa kanyang expose, okay? Si Bibot. Okay, tanong ko lang. Napag-alaman ko na itong sidekick ni Lisa pabalik-balik sa Espanya. Inuutusan ni Lisa Tanas si Bibot na pabalik-balik sa Espanya. Ano ang misyon ni Bibot? Abot. Ano ginabi nga pakabalik-balik? Ilonggo ni. Yun ang napag-alaman ko. Sige, abi. Kaya pag natanggal itong mga ito, lahat pati kaklase ni Lisa Tanas, dapat imbestigahan. Nga, agit, ano pabalik-balik ka sa Espanya? Pamangkot lang po, abi. Gabakal na kamubalay o na-deposit nyo na ba ang mga ginsugo ka ni Lisa para what? Maliban sa cryptocurrency na tinatransfer ni Lisa Tanas at ni Bagag. Ano ginabi ang mission mo sa Espanya? Sa Europa. I don't know, hindi ko pa alam kung saan pa kayo pa ikot-ikot. Diba? O sa Liverpool. Ano ang mission? Bakit napag-alaman ng aking informante na pabalik-balik ka? Ang question ko lang naman is, ano yung mission? Ito ba ay pera ng bayan? Ikaw ba ay may diplomatic passport? Hindi kasi ito appointee. Parang si Michael Ma. In-appoint, pero magkaiba. Si Michael Ma kasi in-appoint at sinabi doon sa Chinese Embassy na siya talaga special envoy to China. Okay, meron daw siyang Don Polo Don Polo 'yun, Palangga, may nag-message sa atin, may nag-pop up. So anyway, pakiliwanag na Palangga yung message, babasahin ko. So anyway, shout out sa aking Palangga diyan, si Kathy TV nanonood pa lang ngayon. So anyway, ano yung hawak balik tayo kay Michael Ma na in-appoint siya pero walang papel. Etong mga sidekick ni Lisa, mga kaklase niya na nakikita ko lagi sa picture. Okay, mga kaklase niya kasi na-meet ko yan. Ano ang mission ng mga ito? Bakit laging kasama pag pumunta sa ibang bansa o kung mayroong mga gathering and everything? Ano ang mission nila sa gobyerno? Hindi sila appointed eh. Lagi silang nasa likod. Okay? Lagi silang nasa likod. Yes, Palangga. Okay? No, actually, ang napag-alaman natin, sis, okay. So napag-alaman natin, well, ito alam ko na ito na si Bibot pumupunta talaga doon sa property ng mga Zobel dito sa Espanya. Baka naman magkapit-bahay na si Lisa Tanas at saka si Marcos dahil sa baka nakabili na ng asyenda doon sa Espanya. Yes, tama. Kasi nga nandyan sa Social Secretary si Bianca Zobel, baka yan yung tumawag kay Lisa Tanas na i-hold muna yung pag-change ng mga appointees sa ISAF. Remember that video? Baka nainggit si Lisa Tanas sa mga property ng mga Zobel. Okay? Baka ngayon ay mayroon silang hinahunting na properties doon o baka nakabili na kasi yun yung information sa atin ng mga taga-Malacanang na very close to them actually na nagsha-shopping na sila ng property. And ito'y pera ninyo. Hindi mayaman ang mga Marcos Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!